Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Maraming urban legends ang ilang beses nang naipasalin-salin sa buong mundo. Ngunit sa makabagong panahon ng mga modernong syudad, mass media at internet, napuhong tumawid ng mga kwentong ito upang patuloy tayong bigyan ng takot at pagtataka. Ngunit, totoo nga ba ang mga urban legends na ito? Ako si Earl, ang inyo pong campmaster. At sa susunod na mga sandali, ay ako ang inyong magiging gabay tungo sa mahiwagang mundo ng mga urban legends. Nagsimula ang lahat nang sumabog ang balita ng ang isang sikat na aktres na si Alice Dixon ay di umano'y muntikang mabiktima ng isang halimaw noong dekada 90. Ang sinasabing halimaw ay isang taong ahas. Lalaking tao ang pang-itaas at isang malaking ahas ang pang-ibaba. Ang nasabing taong ahas ay naninirahan daw sa basement ng Robinson's Galleria, isa sa mga malls na binuksan ng pamilya Gokongwei noong taong 1990. Ayon sa mga kwento, ang batang aktres daw ay kasalukuyang namimili ng damit sa naturang mall at nang siya ay pumasok na sa dressing room, ay biglang bumukas ang isang trapdoor sa sahig nito at dali-daling nahulog ang aktres. Ang trapdoor ay lagusan patungo sa basement kung saan nakatira ang taong ahas na siya namang naghihintay upang dakpin o kainin ang sinumang matitipuhan nito mula sa dressing room sa itaas ng mall. Nakatakas at nakatakbo palayo ang aktres sa isang underground tunnel palabas sa katabing hotel ng nasabing mall. Binayaran di umano ng pamilya Gokongwei ang aktres para sa kanyang katahimikan at ito ay lumipad patungo sa ibang bansa para itago ang lihim ng taong ahas. Lahat yata ng nabuhay sa panahon ng 1990s ay alam ang urban legend na ito. Ngunit bakit sa dinami-dami ng pagkakataong ito ay pinawalang katotohanan ng mga taong kasama sa kwento ay tila hindi pa ito nakakalimutan ng mga tao magpasa hanggang ngayon? Ang ahas sa urban legend na ito ay kinilalang si Robin. Ito daw ay kambal ahas ng babaeng anak ng mga Gokongwei na si Robina. Dahil sa paniniwalang swerte ang hatid ng mga kambal ahas, itinago daw ito ng pamilya sa kanilang bahay. Ngunit paglaki nito ay kinailangan nila ng mas malaking chamber para maging tirahan ng taong ahas. Dito raw napagpasyahang itayo ang Robinson's Mall sa May Ortigas. Sa dami ng bersyon ng kwento ay may ilang mababasa ka na gumagamit daw ng spy camera ang taong ahas upang manmanan ang mga dressing rooms sa department store. Minsan naman ay two-way mirror ang gamit ito upang silipin ang mga nagsusukat sa dressing rooms. At kapag nagustuhan daw ng taong ahas, ay saka bubuksan ng trapdoor patungo sa kanyang secret room sa ibaba ng mall. Ang pamilya Gokongwei ay Filipino-Chinese. Dahil dito naging mas madaling paniwalaan na sila ay nag-aalaga ng ahas dahil naniniwala mga Chinese na may hatid na magandang kapalaran ang mga ahas. Bukod sa Chinese belief na ito, tayo mismong mga Pilipino ay may lumang paniniwala tungkol sa mga dambuhalang sawa. Ang mga malalaking ahas na ito ay itinuturing na sagrado dahil raw sila ang mga ninuno ng mga sinaunang Pilipino. Sa aklat na Soul Book ni Francisco Demetrio ay sinasabing may isang babaeng nanganak ng sanggol na may kakambal na ahas. Una itong sinulat ng Kastilang si Padre Alsina noong taong 1668. Ang mga sinaunang mandirigma daw na may kakambal na ahas ang mga natatanging taong nagtatagumpay sa digmaan. Ang konseptong ito nga ang naging basehan ng isang serye sa telebisyon noong taong 2011 kung saan ang binukot o ang prinsesang nakatago ay isinilang na may kakambal na ahas.
Dahil sa mga paniniwalang ito na nakahalo na sa ating pamumuhay, kaya nananatiling buhay ang isang parte ng urban legend ng taong ahas ng pamilya Gokongwei. Hindi na rin iba sa iba pang mga bansa ang urban legends tungkol sa mga ahas. Sa Estados Unidos, lumaganap ang isang kwentong may pagkakahawig tungkol sa kwento ng ating taong ahas sa ilalim ng shopping mall. Ngunit sa kwentong ito, isa namang babae ang namimili ng damit sa isang department store na tinatawag na Burlington Coat Factory. Sa pagsusukat ng babae ng mga coats na kanyang bibilhin ay may naramdaman siyang isang maliit na tusok sa kanyang leg. Binaliwala niya ito at kanyang hinubad ang coat na isinukat. Nang makita niya ang kanyang leg ay namamaga ito at tila ba may isang maliit na sugat. Tiningnan ng babae ang coat na sinukat niya at laking gulat niya nang makita niyang puno ng maliliit na ahas ang pangginaw na kanyang isinukat. Sa ilang bersyon ng kwento ay namatay ang babae. Ang ilan naman ay humingi ng tulong sa manager ng tindahan ang kawawang biktima. Pero kung susuriin ay halos magkapareho ang kwento ng urban legend ng Burlington Coat Factory at ng Robinsons Mall. Parehong malaking mga negosyo na nagtatagumpay sa kani-kanilang larangan. Isang teorya ukol dito ay ang Robinsons Mall ay sinadyang siraan ng mga kakumpetensya nito sa merkado sa pamamagitan ng paghahabi ng kwento ng taong ahas. Narito ang isang interview clip ni Robina Gokongwei mula sa probe team noong taong 1991 tungkol dito. The rumor began when the Gokongwei family opened the Robinsons store in Cebu. The snake in the story is known as Robin, brother of Robina. The snake is as big as me. It's half man, half snake. Robina Gokongwei has heard 52 versions about Robin. I think it's very, very stupid. And of course, I think your next question will be, who do you think started the rumor? And who, where did it come from? Everybody asks me that question, who started the rumor? Most probably, it was spread by a competitor with a very, very sick mind. Inviting everybody to go there. And, nako, if anybody can find that creature, I swear, I'm going to give the entire Galleria to him. Isa pang teorya na pinaghihinalaang may kinalaman sa urban legend ng Snake Man ay isa daw itong project ng isang grupo ng mga estudyante na nag-aaral ng psychology. Tiningnan daw nila kung gaano kabilis maikakalat ang rumor na ito, ngunit nagkaroon ito ng snowball effect at naging isang urban legend. Naging matagumpay ang pagkalat ng urban legend na ito gawa ng dalawang factors, dissemination at no discernible source. Kumalat sa sirkulasyon ng mga tabloid, balita at mga kumpulan ang kwento hanggang sa hindi mo na alam kung saan nanggaling ang kwento at nagkaroon na ito ng sariling buhay. At dahil ang pagiging pamilyar at ambiguous ng kwentong ito o yung pagiging bukas nito sa iba-ibang interpretasyon ay nakukuha ng mga taong mag-resonate sa kwento at madalas ay makadama ng takot dahil sa may malaking tsansa na ito ay totoo dahil nangyari siya sa isang lugar na kilala ng nakararami. Dahil nga sa familiarity factor ng isang urban legend ay nagiging mas kapanipaniwala at enduring ang isang kwento. Mas nagkakaroon naman ito ng interesting factor kapag mayroon itong bahid o halong tema ng fantastical. At sa kwentong ito, ang fantastical factor ay walang iba kundi ang taong ahas. Alam naman natin na wala pang animal at human hybrid ang nabubuhay at nai-record sa modern history. Pero bakit nga kuhang-kuha ng taong ahas ang sambayanan? Ang mga kwento ng taong ahas ay hindi na iba sa iba-ibang kwento ng kultura ng mundo. Nandiyan na ang mga Gorgons at Echidna sa Greek mythology at ang mga Naga mula sa Hindu mythology. Sa atin naman sa Pilipinas, wala namang ibang reference for Snake Man hybrid maliban kay Valentina na siya namang kalabang mortal ng ating pop culture at iconic comic hero na si Darna. Maliban kay Valentina, wala na ring ibang human snake hybrid creature bukod sa Robinson Snake Man. Maliban sa mga teoryang ito ay may iba pang mga haka-hakang nagkalat patungkol sa Robinson Snake Man. Bukod sa kakambal daw ito ng babaeng anak na si Robina Gokongwei,
ay minsan ko na rin narinig na ito ay kakambal mismo ng kanilang ama na si John Gokongwei. Ilan pa sa mga nagpapatibay ng chismis kung bakit Robinsons ang tawag sa mall. Ipinangalan nga ba ito sa anak ni John Gokongwei gaya ng pagpapangalan kay Robina Gokongwei sa kanilang kumpanyang Universal Robina na isa sa kanilang mga negosyo. Umusbong ito dahil maraming hindi nakakaalam na ang buong pangalan ni John Gokongwei ay John Robinson Lim Gokongwei Jr. Ang iba pang mga balita ay nabayaran daw ang aktres na si Alice Dixon ng 850 million pesos kaya bigla itong nawala sa showbiz ng mga panahong iyon. Sa pamamagitan din ng pop culture ay patuloy na naaalala ng mga tao ang kwentong ito ng Taong Ahas. Ang comics ni na Budget Tan at Kadjo Baldissimo na 13 ay naglabas ng isang kwento na may isang taong dragon sa ilalim ng mall na di umano ay nangunguha ng mga babae bilang isang face sa kanyang buhay. Ang horror movie franchise na Shake, Rattle and Roll Part 15 ay isa namang anthology of horror stories. Ang isa sa mga kwento nila ay ang babaeng ahas sa mall na ginanapan naman ng aktres na si Erich Gonzalez. At ang pinakahuling banggit ng taong ahas sa recent interviews ay nang sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay ilang araw nang hindi mahagilap ang isang dalagang nagngangalang Jovelyn Galieno na sa mga unang araw na pagkawala ay huling namataan sa loob ng isang Robinsons Mall sa Puerto Princesa City sa bayan ng Palawan. Dahil dito ay nabuhay na naman ang hinala na baka nga daw totoo ang Snake Man dahil ang tanging kuha na nakita sa CCTV footage ay ang pagpasok sa mall at hindi nakita agad ang paglabas ng babae sa mall. Sa huli ay inamin ng pinsan ni Galieno na siya ang dumakip, gumahasa at pumatay sa kawawang biktima. Kahit matapos ang ilang dekada ay nananatiling buhay ang urban legend ng taong ahas sa ilalim ng Robinsons Mall. Kahit ilang beses na itong binigyan ng paliwanag. Ang mga halimaw na gaya ng taong ahas ang kumakatawan sa lahat ng panganib at takot na gawa ng ating isipan. Kailangan ng ating malikot na pag-iisip ang mga gantong klaseng halimaw upang may paglagyan ng ating mga takot na nagmumula sa tunay na buhay. At dahil wala tayong kontrol sa mga tunay na banta mula sa ating buhay, ay nakagagawa tayo ng mga halimaw gaya ng Robinson Snake Man para sumalamin sa mga totoong panganib na ating kinakaharap. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, you can support the show by giving tips via Patreon, Coffee, PayPal, or GCash. All the links will be posted in our episode show notes and your tips help in creating the show. Maaari nyo ring tulungan ang ating campsite sa pamamagitan lamang ng pag-like sa ating mga social media channels at sa pagbibigay ng rating sa Spotify, Apple Podcasts at maging sa Facebook page ng ating show. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito upang lalong makaabot ng mas marami pang tagapakinig ang ating programa. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Urban Legend Series ng Philippine Campfire Stories. Let's get to know the man, Lance Gokongwei. Hey, Lance. Hey, hi, man. Super to see you. Thanks so much for joining us. Thank you. Thanks for having me. Okay, Lance, true or false? I'll go first, huh? We've been plagued by this urban legend for decades. About time we set the record straight, okay? There is a real Robinson snake in the bodega of the mall. That's a definite falsehood. Are you sure about that, Lance? No snake, slithering around there. No snake. And if there would have been a snake, my sister Robina would have caught it and converted it into a handbag that she sold in Robinsons. Marami nga nagtatawag dito at nagtatanong nga kung totoong natuklaw ako ng sawa. Pero it's not true. I'm still here and I'm still alive. So, yun. Ayun daw nagiging biktima na babayaran daw para tumahimik. Perhaps my silence was a contributing factor sa paglaki ng rumor na ito. In the Philippines, where rumors are often mistaken as fact, the Gokongweis and other parties smeared by gossip could very well learn from these experts of rumor control. After all, Sawang-sawa talaga ako.